Hello po, blessed evening po. And yan, apology po sa mga sounds na mapapakinggan po ninyo. Medyo maingay po ang aking background, but yes, I hope na maintindihan nyo pa rin po ako. Very short lang naman po to. And let's pray. Yes, Lord, we thank you, God, for this night. We pray for wisdom, for knowledge. We pray na samahan niyo po kami, Panginoon. Maintindihan po namin ang iyong salita, Lord God. Makapag-focus po kami sa inyo, bagamat maingay po rito. O God, in Jesus' name, Amen. And yung share ko matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. And praise God sa salitang napakinggan natin. And yung context po na to is all about false apostles, amen, and other critics where ina-atake nila si Paul about him being apostle of Christ, amen. And chapter 10 is one of letter ni Paul sa mga Corinto or sa mga Corinthians, amen. And tinakal rin po ni Paul dito yung one of their arguments about Paul. Amen. And napakaganda lang how Paul handled yung mga ganong negativity, mga ganong lies, arguments about sa kanya. Amen. Why? Kasi nandun yung acknowledgement niya sa knowledge of God, sa scriptures, sa word ng Lord, and him being obedient to Christ pa rin kahit sa ganong sitwasyon. And yun, pinamagatan ko po tong short devotion ay sharing ko po sa gabing ito ng train your thoughts with His words. Amen. So the enemy tries to plant seeds of fear and falsehood in our mind. But as a believer, we have the authority to demolish those lies with the truth of God's word. Amen. Kaya, yun, yung isang Kristiyano hindi agad madideceive ng kaaway, lalong-lalo na kapag alam niya yung salita ng Panginoon. Amen. That's why mahalaga sa atin na alam natin yung salita ng Panginoon. Amen. Kasi, yun, hindi mo rin kasi ma-identify yung isang tao na kilala niya ang Diyos kung hindi niya alam ang mga salita niya. Amen. Kagaya na lang ni Paul, amen, at yung buhay niya, amen, is a testament, amen, kung paano niya parang dinescribe yung sarili niya as Christians. Why? Kasi kilala niya ang Diyos. Amen. Kilala niya rin kung sino yung Diyos niya, kung sino yung pinaglilingkuran niya. Amen. And kahit na sa ganung may mga lies, mga negativity sa paligid niya, amen, nandun yung acknowledgement niya, nandun yung pinakita niya that God is with him. Amen. At the same time, amen, is kilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya, and kilala niya yung salita ng Panginoon. Amen. So, that's why kailangan natin pakainin yung sarili natin ng word ng Lord. Amen. We have to meditate it. Amen. Day and night, sabi nga sa Bible. And better to memorize it then. Amen. And to familiarize dun sa scripture para sa ganun, hindi tayo matempt ng kaaway at may maibato tayo or may depensa tayo kapag bumubulong or kapag naaatake na tayo ng mga lies, ng mga negativity sa buhay. Amen. And yun, kasi kapag wala tayong baon ng salita ng Panginoon, easy na lang sa kaaway na hatakin tayo palayo sa Lord. Amen. Kasi alam naman natin na yun yung pinaka-goal ng kaaway na mapalayo tayo sa piling ng Lord. Amen. Pero wag nawa natin to hayaan na mangyari. Amen. That's why replace the negative thought or lies with the truth and scripture. Amen. Lumapit ka sa Lord or acknowledge the truth or yung scripture, yung word ng Lord. Amen. Kapag napapalibutan ka ng negativity sa buhay. And sabi sa Proverbs 4:23, be careful what you think because your thoughts run your life. Amen. Sabi nila, the quality of your thoughts will always determine the quality of your life. Amen. So, 'di ba? Kapag minsan sinasabi natin na ang ganoon niya, labat tayo or mahirap lakad, syempre hihirap ka talaga kapag sinabi mong tamad ka, parang tinatamad yung utak mo, tatamarin ka na lang din throughout your day. Amen. Ganoon din sa spiritual life natin. Kapag sinabi mo na ang unya labat may growth ko, unya labat may aga lang na mumunga, ganun talaga yung mangyayari, magiging outcome. Amen. And
yun, sabi sa Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Amen. Minsan, kaya gano'n na lang yung naiisip ng mind natin um, kasi nagbe-base tayo sa current situations natin or sa mga nasa paligid natin. Amen. Na kapag nakakadismaya, nakakawala ng gana, wala na rin tayong gana. Amen. Ganon rin sa spiritual life natin. Amen. That's why kailangan natin iset yung mind natin on things above, not on earthly things, para hindi tayo ma-discourage, para hindi tayo mawalan ng hope, para magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen. Kasi kapag trinay nating mag-focus sa mundong to, amen, madi-discourage talaga tayo, madadapa tayo. But when we set our minds on things above, amen, magiging hopeful tayo, magiging joyful tayo, amen, magkakaroon tayo ng determination, amen, na magpatuloy na labanan yung mga lies or negativity, amen, na binubulong or ginagawa sa atin ng kaaway, amen, at magkakaroon tayo ng courage to stand up dun sa faith natin kay Lord, amen. Kaya do not be driven by your thoughts, amen. Our thoughts have the power to run our lives, amen. It can control our words, our actions, our feelings, and emotions. Amen. At pwede niya rin tong nakawin yung peace and yung joy or yung happiness na meron tayo. Amen. Kaya, yun. Kailangan natin i-manage or kailangan natin alamin kung paano ba i-handle yung mind natin, yung mga thoughts na pumapasok sa mind natin. Amen. So, just like our tongue, our mind has a power too. Amen. It can bless your life or curse you. Amen. That's why kailangan natin i-manage yung mind natin. Because the mind is the battleground for sin. Amen. Dito din nag-i-start sa mind. Amen. Kapag napalibutan ka ng negativity, ng mga lies ng kaaway, di ba? May tendency na magkakasala ka. May tendency na gagawa ka ng something na ikakasatisfy ng flesh mo na against sa will ng Lord. That's why kailangan natin i-guard or i-govern yung mind natin dun sa truth and dun sa scriptures. Amen? And yan, sabi ni Paul sa Romans chapter 7 verse 22 to 23, I love to do God's will so far as my new nature is constrained. But there is something else deep within me, in my lower nature, that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin that is still within me. In my mind, I want to be God's willing servant, but instead, I find myself still enslaved to sin. Amen. And even Paul, diba, doon sa nabasa natin, alam niya sa sarili niyang gustong-gusto niya maglingkod sa Panginoon. Amen. But what hinders Paul? His lower nature, amen, yung war within his mind, amen, yung sin na hindi niya, na still within him, amen. And totoo nga yung sinabi nila, amen, that sin separate us to God, amen. So what's stopping us in serving God is when our mind is full of sins, amen. Kaya that's why kailangan ng full surrender, kailangan magkaroon ng renewed mind, amen. Ma-renew yung mind natin, amen. Ma-restore yung nature, ma-restore tayo, amen. Kasi yun, kailangan ng full surrender, amen. Kailangan ng paglilinis ng Panginoon sa buhay natin. And yun, we can move forward and we can grow unless we give up everything for Him, amen. So kagaya ni Paul, baka may mga sins, amen, may mga nasa utak pa tayo, amen, yung mga umaaligid sa thoughts natin ng mga sins na hindi pa natin nasusurrender sa Lord, it is a sign, amen, na kailangan nating i-give up ito, amen, ibigay sa Lord, amen, i-confess sa Lord, amen, para makapag-move forward, amen, para mag-grow, para magpatuloy sa Panginoon, amen. So yun, we can't grow unless we give up everything for Him, amen. And sometimes, andun na yung nasurrender naman natin kay Lord lahat, nandun na yung goods na yung relationship natin, nandun na yung nagiging obedient tayo sa Lord, di ba? And pero may times talaga na ginugulo pa rin tayo nung mind natin sa mga past sins and mistakes natin. Amen. And if that happen, ask God for help. Amen.
Ask God to redirect your mind to His will, to renew your mind. Amen. And the Word of God is alive and has the power to truly set you free from any bondage you are experiencing in your mind. Amen. So, yun, i-renew natin yung mind natin through the Word of God. Amen. If kagaya ni Paul na, alam mo yun, na still may war sa mind niya. Amen. Still, may sin pa rin siyang tinatag. May sin pa rin na umaaligid sa kanya. Amen. Let's confess it to God. Amen. Let's surrender everything sa Lord. Amen. His word is our sword from the works of the enemy. Amen. And, yun. Kaya kailangan talaga nating i-guard yung mind natin sa word ng Lord, sa will ng Lord. Amen. And sabi sa isang post na nabasa ko lately, amen, is sabi niya doon, the enemy is close to the prayerless. Amen. And true, tama. Kapag hindi tayo nag-pray, yung mind natin is full of, hindi man siya full of negativity, pero 80% of that, of your, laman ng mind natin is puro negativity. Amen. That's why we have to start our day with a prayer. Amen. Para sa ganon, yung enemy hindi tayo maatake. Amen. Or hindi niya tayo hindi siya magkakaroon ng tawag nun, entering point. Amen. So, yun. So, the moment you stop praying is the moment na aatake ang kaaway through your mind. Amen. That's why we have to pray daily. Amen. Dapat buhay na rin natin ang manalangin. Because it's also our weapon. Amen. Aside from the Word of God, prayer is our weapon. Amen. Amen. Pag hindi tayo nag-pray, maraming mess up na mangyayari throughout your day. Amen. Papalpak tayo. At eventually, our mind will be full of negativity. Amen. Kaya kailangan natin agapan to umagang-umaga pa lang. Amen. And fill our mind, amen, our self, amen, yung sa presence ng Lord at sa word ng Lord. That's why we have to guard our mind through prayer. Amen. We need God. Amen. So as a conclusion, sabi sa Romans 8:6, letting your sinful nature control your mind leads to death. Amen. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Amen. So as a believers, we need God's Spirit. Amen. Let the Spirit of God guide and lead us. Amen. Let His Spirit govern our mind and our life. Amen. As Christians, amen, kailangan natin ng Spirit ng Lord to guide us. Amen. Along our journey, amen, sa spiritual life natin. Kasi kapag nandun yung Spirit ng Lord, nandun yung conviction, nandun yung pagtulong niya sa atin to walk dun sa holiness, to walk dun sa will ng Lord. Especially, He will also help us, amen, sa pag-control ng mind natin. Amen. So, yun. I hope na may naintindihan po tayo sa gabing ito. To God be all the glory.